Misana, magandang gabi, magandang araw sa mga sumusubaybay sa pangatlong bahagi po ng ating press conference na binubuo ngayon dyan sa Pilipinas. Una po, napakahalaga ng papel ng United Nations upang dalhin sa pangdaigdigang atensyon sa komunidad ng mga iba't ibang bansa ang kalapastanganan at mga abuso na ginagawa ng administrasyon ni Marcos Jr. sa Pilipinas, kung saan ay nananatili na wala siyang damdamin at ipinapakitang remorse o pagko-correct sa kanyang mga maling ginagawa ng kanyang puwersa gamit ang mga instrumento ng Estado. Kaya napakahalaga ng UN o ng United Nations body, mga rapporteur na mag-imbestiga, pati na ang UN High Commissioner for Human Rights at pati na po ang Office of the Secretary General ng United Nations upang magkaroon ng public attention worldwide ang nagaganap na kalapastanganan at sistematikong crackdown na ginagawa ni Marcos Jr. laban sa mga religious organizations, religious communities at mga political enemies na kinoconsider ng kanyang administrasyon. Number 2, ang United Nations po ay may tungkulin na i-correct at bigyan ng reprimand o atensyon ang mga bansang kasapi nito na lumalabag sa mga pangkasunduang pangdaigdigan kung saan ang Pilipinas ay may signatory. Halimbawa, sa Universal Declaration of Human Rights, sa International Covenant for Civil and Political Rights, at pati na po sa International Humanitarian Law, signatory ang Philippine government dyan. Hindi pwedeng labagin yan at ibaliwala ni Mr. Marcos dahil lamang sa kanyang whims and caprices to abuse power at manatili ang kanyang pag-ari-arian gamit ang puwersa ng Estado at ito ay labagin niya ang mga sibilyan at karapatan ng mga mamamayan, hindi lamang ng Kingdom of Jesus Christ. At ang pangatlo, idinulog ito sa United Nations na although ang formal filing of complaints and charges will be done at the General Headquarters in Switzerland sa Geneva, sapagkat mahalaga po ang papel ng pressure ng iba't ibang komunidad ng mga bansa at ng mga mamamayan at lalo na po ng iba't ibang komunidad ng mga Pilipino upang magkaroon po ng maalimpungatan sa kanyang pagkagahaman at pagkahibang sa poder ang Marcos government na hindi lamang sa Pilipinas ang nagkakaroon ng political pressure and social pressure against sa kanyang gobyerno, kundi pangdaigdigan na ang inaabot na antas ng pagtutol ng mamamayan sa kanyang pag-ari-arian at manadiktadura na paggamit ng kapangyarihan sa Estado sa Pilipinas. Maraming salamat ka, Eric. Bibigyan ko ng pagkakataon para mag-react din yung panel natin dito sa Davao City. Unahin ko muna si Attorney Tolentino. Attorney Laina? Regarding the filing of the UN cases, we welcome that because this will bring the scrutiny of the international community on what the Philippine government has been doing to Pastor Apollo Kibuloy, who is a religious man, a man of God, and his followers. Not just Pastor Kibuloy, but his followers everywhere here in places of worship in Davao City and even in Sarangani. Because then perhaps we are not just a voice in the wilderness crying out. The media unit, SMNI, has already been denied a voice and we are only operating on the internet. There is no one who has been taking the cudgels for Pastor Kibuloy and his citizens in mainstream media. And the filing of this case with the United Nations is very, very welcome. And we hope that it will bring wider and deeper scrutiny on the doings of the Philippine government against its own citizens, against persons who are peaceful, who are doing just religious things, and who have not violated anything at all yet, who have not been found guilty of any violations at all. We welcome that. Ano? Thank you. Yes, Sir Jay. Ako'y nagagalak na on behalf of Sunshine Media Network International. Kasi nga, napilitan na tayong dumulog sa pandaigdigang pamamaraan
gawa ng sinubukan ho nating sumunod sa alituntunin. Sabi ho ni Mr. Marcos, sumunod lang kayo sa batas. Sumunod po kami, nag-file kami ng complaint no, sa NTC. At sabi nila may kaso. Nang magpunta po kami roon, wala naman silang naipakitang kaso. Walang complainant, walang abogadong nagpunta. Nag-set po sila ng preliminary investigation. Wala. Mahigit na po 2 buwan ang nakakaraan. Hanggang ngayon ay hindi ho nakilos ang National Telecommunications kasi nga sila po ay napag-utusan sa wari namin dahil ang bukod tanging basihan ng kanilang pagbubusal sa SMNI ay yung pong naging desisyon ng House of Representatives Committee on Franchises. Kaya tayo po ay natutuwa sapagkat ngayon nalalaman na ng media community sa buong mundo kung ano ang pagsupil na ginagawa ng Marcos administration, ng Marcos regime. Salamat po. Maraming salamat, Sir Jay. Yes, Dr. Lorraine. Hana, tama yung forum na yon kasi ang duty bearers no ng human rights ay dapat ang gobyerno. Pero ang nangyayari sa Pilipinas, ang mga nasa gobyerno mismo, yung mga duty bearers mismo, sila ang lumalabag at nang aapi sa kanilang mga mamamayan. So maganda na nabibigyan ng boses no at nabibigyan ng yung tamang bigat yung ginagawa ng gobyerno sa atin. At yung mga ginagawa nila sa KOJC, crimes against humanity yon. No, 2 na nga ang namatay na indigenous peoples dahil sa paglusob at pagmamalabis na ginawa ng state forces na utos ni President Bongbong Marcos. So tama yon na ginagawa nating international tong issue na to kasi international issue siya. Inaapi ang mga mamamayan ng Pilipino at nababalot tayo sa kadiliman at tinatakot tayo. No? So, at pinapatahimik tayo ng mga nasa poder. No? So tama yon. Thank you very much, Dr. Rain.